Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Vara Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa... ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Honestly, sakit. Sakit talaga kasi, we had the twice to beat and we unfortunately lost in the quarters. So, medyo we have like a chip on our shoulder. Okay, what are you surprised most about PBA? At how much love the fans have for this league. It's different, the day I found out that I'm going to have a baby, my mindset changed from me to them. Like my wife and my child. For me, I just want to be a star in my role, whether it's learning how to set a screen or being an anchor on defense against the bigger guys in the league. I just want to be a star in my role in whatever role the coaches give me. Hey guys, I'm Brandon Ramirez from the NLEX Road Warriors. Watch my exclusive interview on Matchpoint. Mabuhay atlet ng Pilipino. Then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte at DZRH Special Coverage. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray si Bayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang Better News. TNVS. Trending at sa kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Filipino, dito lang sa current matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH.
Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi po Luzon, Visayas and Mindanao. Welcome po sa DZRH Usapang Legal. Kasama po yours truly. Ako po si Attorney Cam. It's Friday today. Kamusta po kayo? Excited na ba mag-weekend? Shoutout sa mga empleyado na masisipag pa rin pong pumasok. Hanggang ngayon, no, hindi pa nakaka-uwi, nag-OT pa. O tandaan na, kapag kayo po mag-OT, kailangan approve ni Bisor. Yan. Siyempre, ganun din po sa mga OFWs na nakikinig po sa atin, laging nakatutok, nakababad sa DZRH. Kahit namimiss po, no, ang kanilang mga mahal sa buhay, di ba? Minsan kapag napapakinggan mo ang DZRH, parang feeling mo nasa Pilipinas ka lang. Kamusta po yung mga kamag-anak ninyo, kakilala na mga nakunan, no? Nakunan o kaya naalok po na ibenta ang kanilang property sa gobyerno para naman po gamitin sa kanilang mga proyekto. Pwede po ba yun? Kasi ang topic natin ngayon, may kinalaman po, no, sa kapangyarihan po ng gobyerno. Nakunin po ang mga pribadong ari-arian ng isang mamamayan at gamitin ito para sa pampublikong pangangailangan. Siyempre, kailangan mabayaran po ng tinatawag natin na tamang kompensasyon. Hindi lang basta compensation ha, right or just compensation. Kasi po, meron tayong tinatawag na eminent domain. Ito po yung isa sa kapangyarihan ng Estado na kunin, no, yung property ng isang ordinaryong Pilipino at gamitin ito para sa ikabubuti ng nakararami, para sa publiko, no? Kaya pansinin niyo, 'di ba? Kapag kayo po ay nagbiyahe papuntang norte, dadaan po kayo sa NLEX, SCTEX, TPLEX. Yung TPLEX na ang haba talaga ng TPLEX. Minsan nakakantok dyan mag-drive kaya kailangan lagi kang may kausap o kaya may kasama kang candy. So pagdadaan ka po doon, mapapansin mo para siyang isang malaking bukid na dinaanan ng isang highway, no? Parang kung mapapansin nyo parang itong daanan na ito ay hindi talaga planado doon sa bukid na yon, no? So, bakit nagkaroon ng daanan doon sa sa gitnang bukid? I'm sure merong mga po yun, may mga may-ari that time na ng lupa na yon. Pero dahil para sa kapaanan po ng mga motorista, yung mga gustong magbiyahe po at from Manila to north and vice versa, nandyan po yung daanan na yan, no? Ginawa po yan. At I'm sure yung mga may-ari ng lupa na nadaanan itong road na ito, nabayaran sila ng just compensation. Ang tanong, pwede ka bang tumanggi, no? Kapag halimbawa kukunin ang property mo at yun nga, no, gagawin pong kalsada, malakihang highway,
pwede bang sabihin mo, ay ayoko kasi po ito ay galing pa sa ninunuan namin. So, importante po ito at meron pong bilin sa akin na wag daw po ipagbili ito sa iba kahit kanino. O, diba? Okay. Okay. Pwede mong sundin yung kanyang sinabi na hindi pwede ipagbili, no? Sa iba. Kung halimbawang ibang tao. Pero kung halimbawa ay para po ito sa gamitin ng state, no, ng gobyerno para sa ikabubuti, kagaganda ng serbisyo publiko, no? Maraming makikinabang, hindi ka pwedeng tumanggi kasi meron tayong tinatawag na Regalian Doctrine. Pag sinabi pong Regalian Doctrine, ito po yung foundation, ito po yung legal principle na sinasabi na lahat ng lupa, no, ng public domain, all natural resources, yan po ay pag-aari ng Estado. No, kumbaga kung nakabili ka man diyan o pinapahiram lang sa iyo pero pag kailangan na balik mo. Pero again, hindi po pwedeng basta-basta yang kunin ng gobyerno nang wala pong kompensasyon. So dapat meron pong kapalit. Hindi po pwedeng TY na lang. TY na lang, ang laki na nung property mo doon, build ka na ng house doon, mga improvements, no? So kailangan pong bayaran. And we will talk about mamaya, siguro later, no, about yung fair market value na tinatawag natin, no? Kasi kapag tayo po, no, nagbibenta o kaya may mga property, meron tayong tinatawag na assessed value, merong zonal value, merong fair market value, 'di ba? Meron pang appraised value, 'di ba? Daming value, 'di ba? Daming halaga. So ang isang ari-arian, iba-iba po ang value niyan. Depende kung papaano po 'yan assess, no? Again, kung based ba dun sa assessed value, fair market value, zonal value, appraised value, no? So, wala tayong magagawa. So, kailangan na isurrender ang ating ari-arian at basta ang sinasabi lang, mabayaran ka ng tama. So, hindi din dapat lugi yung mga nagbebenta, no? Ng nagbebenta or kinukuna ng gobyerno na lupa. Kasi po pwede pong magbentahan, no? Kung halimbawa po, no, ang local government ninyo, para hindi na siya dumaan pa sa matagal na proseso, power of eminent domain, encroach pa nila, pwede naman kung halimbawa magkaroon ng negotiated sales. So halimbawa, may proyekto na ganito. So kung halimbawa ang gobyerno natin, no, imbis na dadaan pa, i-enforce pa yung eminent domain, dadaan sa korte kung paano ang determination just compensation, syempre, pwede naman silang makipag-transact. For example, meron tatamaan na lupa lang. So, medyo mas mababa yung price nila doon. Sa kabila naman, house and lot. So, medyo mas mataas kasi may improvements na. Ngayon, kung nagkasundo po yung mga mamamayan, no, ordinaryong tao, tapos binenta sa gobyerno ng ganitong halaga, pwede naman yon. In fact, mas in-encourage nga ng iba na pwede kang makipag-negotiate kasi kung halimbawa, ito ang value nito, pag binenta niya ay sa mga kapitbahay, pag nagbebentaan, 5 million, di ba? Kung bibilihin yan, pwede mong sabihin na, ay gusto ko po 5 million or kahit 5.5. Kung pumayag, di go, no? Di ko lang sure kung, kasi I'm sure magre-research din sila kung ang local government pa ay papayag sa ganung negosasyon. Basta nasa inyo yan. Basta kung nagkaroon ng understanding, nagkaroon ng execution ng deed of sale between you and the government, so walang problema, no? Ang importante lang, magamit talaga itong iyong property for specific purpose, no? Merong mga iba, nagdo-donate, no, sa mga gobyerno ng lupa. Ay, that's good, no? Marami siguro silang lupa
gusto na i-donate sa gobyerno, wala namang problema. Pero sometimes, yung mga nagdo-donate po, nire-require nila na merong specific purpose yung pagdo-donate nila. For example, itong i-donate naming lupa, gagamitin nyo lang po ito sa pagpapatayo ng covered court. Okay? So, kapag pinatayo po ito ni kapitan ng kanyang apartment, pwede pong bawiin ng nag-donate, no? Yung lupa na dinonate niya for the government and for specific purpose nga na pag magtatayo ng basketball o kaya covered court, no? So importante, no, na yung mga nadadaanan, no, ng mga public highways, no, yung halimbawa ay magkakaroon ng project, mabayaran po kay just compensation. At ang swerte ninyo kung halimbawa yung property ninyo tipak lang, no, madadaanan, tapos magiging part na ng main highway, di ba? Ang ganda nun, ang gandang business yun, di ba? So iba pumapayag talaga, walang problema. So marami pa tayong pag-uusapan. Paano ba yung proseso kapag halimbawa nagkaroon na nga po, no, ng ganitong sitwasyon? Hindi lang ito basta mga highway, no? Iba pang mga proyekto ng gobyerno na kung saan gagamitin po for public purpose. Halimbawa, papatayo ng malaking public hospital. Tapos yung area na yon kasama ka doon sa matatamaan, no, ng pagpatatayo ng public hospital. So, ganun po, no? Depende po sa purpose, tsaka kailangan specific, no? Batiin muna natin, magandang gabi po. Siyempre, shout out muna tayo sa mga nanonood sa atin. Jesus Walberto Maquiapas, good evening po, and kay Mr. Resita at Yensa. Kay siyempre, ganun din po kay Tita Erlyn ng Ilocos, Francisco Garcia ng Nueva Ecija, Henry ng Zambales, Josephine, at kay Rommel po na nakikinig lagi sa atin. Thank you so much. Babalik po tayo, ilang po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo, wag po kayong halas, nakakasama niyo pa rin po. Ako po si Attorney Cam para sa DZRH Usapang Legal. Oras po natin 6:56 na po ng gabi. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke, hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng mas kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, Kilig to the Bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Honestly, sakit. Sakit talaga kasi, we had the twice to beat and we had, unfortunately lost in the quarters. So, medyo we have like a chip on our shoulder. Okay, what are you surprised most about PBA? At how much love the fans have for this league. It's different, the day I found out that I'm going to have a baby, my mindset changed from me to them. Like my wife and my child. For me, I just want to be a star in my role, whether it's learning how to set a screen or being an anchor on defense against the bigger guys in the league. I just want to be a star in my role in whatever role the coaches give me. Hey guys, I'm Brandon Ramirez from the NLEX Road Warriors. Watch my exclusive interview on Matchpoint. Mabuhay atlet ng Pilipino. Then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon.
The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH special coverage. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. Bago natin ipagpatuloy ang ating topic, kasama pa rin po Attorney Cam, tanggap muna tayo ng report mula kay RH27 Noche Cacas. 79 na taong gulang na lolo na may kasong rape. Sinilbihan po ng warrant of arrest. Ang buong detalye, RH27 Noche, ibalita mo nga to, Noche? Good evening, Attorney Cam. Matagumpay na sinilbihan ng warrant of arrest sa loob ng kulungan ang isang 79 anyos sa lungsod ng Las Piñas. Kasunod ito sa kasong rape sa Las Piñas City Regional Trial Court, Branch 197. Batay sa korte, ang akusado ay walang inirekomendang piyansa. Ayon kay SPD Director Brigadier General Glenn Oliver Cinco, mahalagang maibalik sa korte ang may kinakaharap na kasong kriminal kahit pa ito ay nakakulong na. Tuloy-tuloy ang kanilang suporta sa justice system sa mga taong may arrest warrant. RH27, Nochikakas, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naku naman, Lolo, bakit ganyan? Maraming salamat, RH27 Noche Cacas. Samantala, mamaya po yung ating kring-kring promo, mag-standby na po yung mga gustong manalo, yung matatawagan po namin, may chance po manalo ng 500 pesos. Pinag-uusapan pa rin po natin yung kapangyarihan ng gobyerno na kunin yung mga ari-arian ng isang mamamayan, pero dapat ito ay merong tamang kompensasyon. So again, ang tawag po dito yung eminent domain at ang proceedings na ginagawa kapag ito po ay in-implement ay expropriation proceedings. At alam naman po natin na ang Estado po ay merong inherent power. Kumbaga sa halos lahat ng estado, meron po nitong kapangyarihan. Hindi nawawala ito. Kapag state ka, may kapangyarihan ka na ganito. So number 1, yung police power. Ano ba yung police power? So kailangan yung police power, kapangyarihan ng estado na pangalagaan ang kapayapaan, ang kalusugan, ang syempre edukasyon, at marami pang iba. Morals, peace and order, ayan. Ano pa ba? Yan, mga yan. Basta yan po yung mga police power ng estado. Kaya, tandaan po ninyo, di ba? Papansin ninyo, ang presidente po natin, marami siyang secretaries, Pag secretaries po, ito po yung mga parang alter ego ng ating presidente. Kung ano ang sasabihin ni president, so susundin po nila. So yung mga alter ego niya, mga secretaries niya, so meron tayong secretary sa health, sa energy, di ba? At sa iba pa. Pagkatapos po ng police power, meron din po tayong tinatawag na yun nga po, yung eminent domain. At syempre yung taxation, power to tax. Sabi ko nga sa inyo, dalawa lang ang hindi natin matatakasan. Ang tax at ang kamatayan. Pero mo patay ka na, pero tinatax pa rin yung ano mo, di ba? Yung estate mo. So, estate tax. Kahit patay ka na, yung ari-arian mo, pag nagsalin yan sa yung mga heirs, tataksan pa rin yan. So, yan lang po ang hindi nating matatakasan, ang kamatayan, at ang BIR. Anyway, so ang again po, so dito po umikot yung ating talakayan dun sa eminent domain. Kasi nga po, kung halimbawa, ang eminent domain po, in-exercise po yan. So, ang sinasabi lang ng batas natin, kapag kukunin mo yung mga private property o yung mga state, kailangan po, hindi mo siya kukunin ng hindi ka nagbabayad. Wala tong TY-TY, hindi to thank you. So, kailangan bayaran mo siya just compensation.
Nasa Bill of Rights natin yan. So sinabi natin, sige, papayag naman kami kasi inherent power nyo yan nakunin yung lupa namin, pero yadba muna. Bayad muna, 'di ba? At sabi din nila, 'di ba, no? Hindi po pwedeng ma-deprive ang isang tao, isang Pilipino, no? Kapag hindi lang sa kanyang buhay, hindi lang ganoon din sa kanyang property, sa kanyang kalayaan, nang walang due process of law. Yun lagi importante, buhay, kalayaan, liberty, no? At syempre, property. Kailangan duman po sa due process, no? So, papaano nga ba, no? Malalaman kung valid ba yung exercise nila ng kanilang kapangyarihan. Kasi yung iba dyan, nag-exercise ng kapangyarihan hindi naman ginagamit for public purpose. Halimbawa, no? Nag-exercise ka ng eminent domain. Papagawa ka ng halimbawa, kalsada. Yung pala yung kalsada, no? Tatagos dun sa daanan ng barangay captain. Dadaan, no? Yung mula sa harapan ni barangay captain, papunta dun sa papuntang court. Papunta dun sa barangay hall. So, yun lang yung pin-project, pero yung iba hindi na pin-project. Aray ko. May mga iba nga, di ba? Sabi, pina-project yung mga malalaking highway doon sa madadaanan. Yung mga tinayong mga real estate subdivision, hindi natin alam, di ba? Basta for public purpose. Kung meron man sideline doon, bahala na sila doon. Tama ba yun? Naman yun, obvious naman yun Ay, nako, sumasakit ang bangs ni attorney. Kasama na doon syempre, no? So, again, the taking must be for public use. Public use, meaning to say, gagamitin po sa publiko, marami ang makikinabang, hindi lang si kapitan, no? So, dapat, ang mamamayang Pilipino ay makikinabang dito. And, syempre, kailangan pinaka-importante lahat, when we talk about eminent domain, payment, bayad, pera, payment of just compensation. Yan. Hindi po pwede yung, halimbawa, sige, kunin namin yung property mo. Palitan namin ang property namin. May property kami dito sa may bandang ganito. Exchange na lang tayo. Excuse me? Just compensation. Kung mas mababa yun, syempre hindi ako papayag doon. Kung ang lilipatan ko ay just. Basta hindi. Yun yung parang expression lang na, yan, just? Diba yung just compensation, no? Yung parang mas mas maganda yung dati niyang location kaysa dun sa bagong bibigyan nyo. Hindi po pwede yun. Payment, bayaran nyo na lang. Pero kung sige yung na lang, meron ditong property sa Makati, BGC, ganyan. Pag-isipan natin. And again, sa mga nagtatanong, kailangan dumaan po sa due process. Okay? Pero yung sinabi ko kanina, kung halimbawa inalok kayo for sale, no? Negotiated sale, mas okay din yun kasi nakikipag-negotiate kayo, mas madaling kausap, no? Para hindi na rin kayo umattend sa mga hearing, no? So, pwede naman po yun. Walang problema. Okay. So, yung negotiated sale is preferred para hindi na po dumaan pa sa mahabang proseso ng expropriation. Pwede naman yun. In fact, baka pwede ka pang makahingi ng mas mataas, no? Mas mataas na presyo. Kung pumayag, di go, di ba? So again, ang tinitignan po yung current market value po ng land, no? Hindi dun sa assessed value, no? Hindi rin sa zonal value. Kasi ang mura po nun, no? Kaya ito yung tinitip ko din minsan, no? Kung ang property na bibilhin ninyo, kasi may mga iba po na dapat hindi ginagawa ito. Binababa yung value, yung original value para makatipid saan? Sa capital gains tax, 'di ba? Yung 6%. Kung ang property na binibili ninyo ay nasa mga main highway, malapit sa ganito,
Huwag niyong i-undervalue yung land, no, yung property ninyo. Kasi once na nagka-eminent domain yan, check din yan kung magkano ang value at the time na binili mo yan. Kung 50% po, tapos sabi, nagkaroon ng expropriation proceedings, pa nakita nila, ito lang po yung value nung binili nila ito. In fact, hindi naman talaga, ina-undervalue nyo lang, di ba? So, baka mas bumaba yung makukuha yung compensation. So, pag mga ganyan, i-declare nyo. Tsaka, mas maganda nang hindi kayo nag-undervalue. Importante pa rin kung ano yung usapan ninyo, yun ang iligay nyo sa deed of sale. No? Huwag tayong papayag na ito ay undervalue. Okay? Makakatipid ka sa capital gains tax. Yung pala, malulugi ka kapag na-expropriate ka, no? Yung property mo. Okay. Babalik pa rin po tayo. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Shout out kay Papa Will and Mama Jovita. Syempre, nanonood sa atin. Shout out na rin po sa mga nanonood sa atin. Hello po kina Jericho Ferrer. Ayan. Usapang legal po ba ito? Opo, usapang legal. Rodel Anasio, John Mark Sorvania. Magandang gabi po. Emma Flores, Randy Santisas, Margarita Guevara. At sa lahat po ng mga hindi pa natin nabati, babalikan po natin kayo. Ilang paalala muna. Babalik po ang DZRH Usapang Legal kasama po si Atty. Cam. Oras po natin, 15 minuto, makalipas po ang 7:00 ng gabi. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Filipino, dito lang sa News happenings and trends, match up with entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. DZRH, Usapang Legal. Kasama pa rin po yours truly. Ako po si Attorney Cam. Pinag-uusapan pa rin po natin yung just compensation, no? Kapag halimbawa kinuha po ng gobyerno ang inyong property. Ano nga pa yung tinatawag natin na just compensation? So kanina sinabi na natin yung assessed value. May kita nyo yung kapag halimbawa kayo pa yung nagbayad sa amilyar. So makikita nyo yung property nyo, assessed value. Pansin nyo, ay mura lang. Zonal value, ito naman po yung ina-assess ng mga BIR, no? Kasi kung halimbawa, karamihan po sa iba dyan, nag-undervalue. So, zinozone po yan, no? Sa BIR, and then yung zonal value, pag mas mataas po ang zonal value, dun sa nilagay nyong value sa deed of sale, susundin yung zonal value. And in truth and in fact, ang zonal value, mas maliit pa rin yan kumpara sa fair market value. So, ang susundin po natin, yung fair market value. Ano yung fair market value? Yun yung bentahan, kung magkano na yung bentahan sa lugar na yun, no? Kasi kung halimbawang ang susundin nyo, assessed value or zonal value, lugi yung may-ari. Kumbaga, ilagay niya siya sa equal footing na kapag binenta niya to, ito yung makukuha niya. That's fair. The fair market value. So, yun po ang tinitignan kapag halimbawa just compensation. Meron na tayong natawagan. Excited na. Para sa Kring Kring promo. Ayan, kausapin na natin sila. Wait lang po. Makinig maigi!
ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Klik-klik na! Para sa tuloy-tuloy na pamimigay po ng papremyo sa mga loyal listeners natin and viewers, ito na po ating kring-kring promo. Meron na po tayo natawagan. Kausapin natin sila. Magandang gabi po. Taga saan po kayo? Magandang gabi po sa Nueva Vizcaya po, ma'am. Ano pong name nyo? Marites Salanta po. Paano nyo po nalaman, Miss Marites, itong ating kring-kring promo? Binigay lang po sa akin ng anak po, ma'am. Ng anak nyo po. Sige. Ano po? Nakikinig po sa radyo po. Okay. So, ready ka na ba sa katanungan, Miss Marites? Ready na po. Ano po ang kauna-unahang himpilan ng radyo na magse-celebrate po ng 87th anniversary sa darating na July 15? DZRH po. Yon! Congratulations! Meron ka bang gustong batiin? Po? May gusto ka pa bang i-shout out, pabati? Greetings? Wala na po. Wala na. Po. Okay, thank you so much. Congratulations. Huwag niyo po ibababa ang telepono para mabigyan po kayo ng instruction kung paano nyo makiklaim ang iyong papremyo. Eto na, back to back naman tayo. Meron pa tayong isa pang winner! Yehey! Kaya naman nakausapin na po natin ang ating second caller. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Ano po pangalan niyan? Taga saan po kayo? Ako po si Marina Mama po, taga Sultan Kudarat, Maguindanao po. Marina Mama, taga Sultan Kudarat. Ikaw ba'y nakikinig lagi sa DZRH? Opo ma'am, kapag ganito po, gabi, kasi nagbantay ng apo. Ay, may apo na po kayo. Hindi halata sa boses niyo, Miss Marina, ha? Opo, 50 po na po ko ma'am. Ay, 50 Birthday ko ngayong July 5 po. Ay, July 5. Tamang-tama. Alam niyo po ba kung kailan ang celebration ng 87th anniversary ng DZRH? July din. Oh, July din po, pero hindi ko po alam anong araw po. Oo, July 15 po. July 15, oo. Yung 5 nilagyan lang ng 1, July 15. Tama. Ayan. Sige, advance happy birthday sa'yo. Ang katanungan, ready ka na ba? Opo, ma'am. Sino ba ang kilala mong anchor dito sa DZRH? Anchor? May kilala ka ba? Sila yung poging-poging mayor ng Star City. Sila kay Deo Macalma. Oh. Yung 2x2. Kasi gabi kang gabi ka pala nakikinig, no? Baka nakikita mo si Henry Uri. Sige, ang katanungan ano ba ang paborito mong himpilan ng radyo? 2x2 po, ma'am. 2x2. 2x2 po. 2x2. Kina Katunying. Opo. At saka kay Jerry Baha. Opo, ma'am. Po, ayan. Dito lang yan sa DZRH, no? Marina, meron ka bang gustong ipabati? Binabati ko po yung mga anak ko dyan sa may Zamboanga banda. Opo, kay iwaiwalay na rin pong mga yun ng mga anak ko. Ilan ba ang anak mo, Marina? 4 po, ma'am. Yung lalaki ko po yung nasa Zamboanga, nag-iisa po. Sa trabaho. Anong trabaho? Construction po, ma'am. Ilan na ba ang apo mo, Miss Marina? 5 po. Yung isang anak niya nasa akin. Okay. Miss Marina, meron ka pong papremyo na makukuha. Huwag niyo po ibababa yung telepono dahil kakausapin po kayo ni Don Carlos kung paano niyo po maklaim ang iyong papremyo. Congratulations! Thank you po. Thank you po. Salamat po.
Kikinig daw siya sa 2x2. Maraming salamat. Ako, wala na tayong oras. Pagbati muna, pahabol greetings tayo. Congratulations daw po sa mga winners ng ating kring-kring promo. Ganun lang po talaga, no? Kapag kayo po'y laging nakikinig at gustong manalo, namimigay po tayo ng mga papremyo. Maya Belen Irene Almodovar, magandang gabi po. Pahabol greetings na rin po tayo bago tayo magpaalam. Grabe, Friday na. At Monday na tayo ulit magkakarinigan at magkakasilipan, magkakakitaan sa pamamagitan ng ating syempre, RHTV, tsaka social media platforms. Emma Flores ng Laguna, magandang gabi. Randy, John Mark Servania, Rodel Anasio, ganun din po kay Robin, Victor Monsale, Ray Rivera ng Cagayan Valley, and Adrian Dale Johnson Enriquez ng San Jose del Monte, Bulacan. Nakasama niyo po, ako po si Attorney Cam para sa DZRH Usapang Legal. Hanapin niyo po ako sa TikTok, ATTYCAM. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin, 7:30 na po ng gabi. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid ng kumpanyera ng bayan, Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga